2 minuto na makalipas sa alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Luzon, Visayas at Mindanao. Lunes na naman po tayo ngayon. Ika-13 ng Enero 2025. Ngayon ay may malaking pagtitipong gaganapin sa Metro Manila at iba't ibang panig ng kapuluan. Lahat yata ng mga bana parente available. Nandito ho ngayon sa kahabaan ho ng Roas Boulevard. Asang katerbang mga bus po, ha? Sa ulo ng ating mga balita, National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo kasado na. Ilang kalahok maagang nagsidatingan sa Carino Grandstand. Bagamat ang activity po ay magsisimula mamaya pang hapon. Election period nagsimula na. Comelec checkpoint inilagay sa mga strategic na lugar sa buong bansa. 4 na ang arestado dahil sa gun ban. Chavit Singson nag-withdraw sa Senate race dahil sa health issue. Pagbaba ng unemployment rate patunay na umuunlad ang ekonomiya ng Pilipinas ayon sa isang leader ng Kongreso. Amihan, Shearline at Easterlies magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Mas malamig na panahon naranasan naman sa Baguio City. Temperatura bumagsak na sa 13.8 degrees Celsius. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, asahan pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil sa 3 weather systems na umiiral, kabilang ang Northeast Monsoon o Amihan, Easterlies at Shearline. Kabilang sa apektado ng Shearline ang Bicol Region, Mimaropa, Eastern Visayas at Quezon. Apektado naman ang Easterlies ang Caraga, ang Davao Region, Sarangani at South Cotabato. Amihan naman ang iiral at magpapaulan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region at Aurora. Pinapayuhan ng Pag-asa mga residente sa mga apektadong ng 3 weather system, mag-ingat, maging alerto sa posibleng flash floods at landslides. Samantala, generally fair weather naman ang aasahan sa malaking bahagi ng bansa. Okay, kumusta ho yung ating mga kababayan dyan sa Baguio, ha? Naimbag na bigat ka na kayo amin. Bumagsak pa sa 13.8 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City habang patuloy na nakakaapekto ang Northeast Monsoon o amihan sa bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan ng mas malamig na panahon buong Enero dahil sa mas malakas na amihan. Sa report pa rin ng Pag-asa, ang Itbayat, Batanes ay nakapagtala ng second lowest temperature, umabot ng 17.5 degrees Celsius. Kabilang naman sa 10 lugar na nakapagtala ng pinakamababang temperatura ang mga sumusunod. Malay-Balay, Bukidnon, may buntag sa automatic paminaw sa Malay-Balay. 18 degrees Celsius, Kasiguran, Aurora, 18.2. Tanay, Rizal, 19.1 degrees Celsius, Abukay, Bataan, 19.4. Kalayan, Cagayan, 19.9 degrees Celsius. Ambaler, Aurora, 20 degrees. Sinait, Ilonggo Sur, 20.2. At Tuguegarao City sa Cagayan, 20.4 degrees Celsius. Samantala, ang temperatura naman sa Metro Manila ay maglalaro sa pagitan ng 23 hanggang 30 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, asahan na lalakas pa ang Northeast Monsoon o amihan at iba pang bahagi ng bansa ngayong Enero, magpapatuloy yan hanggang Pebrero. Magang nagsidatingan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Carino Grandstand sa Maynila para naman sa isasagawang National Rally for Peace ngayong araw. Pasado alas 4 pa lamang ng hapon, kapansin-pansin na ang mahabang hilera ng mga nakaparadang sasakyan ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa gilid ng Padre Burgos Street. Pagsapit naman ng gabi, unti-unting dumami ang mga tao bagamat nagsiset up pa lamang para sa event. Bandang alas 6 ng gabi, dagsa na rin ang mga tao sa Carino Grandstand, partikular yung mga nagmula sa iba't ibang lalawigan para maghanda
ng tent at iba pang kagamitan para sa pagpapanatili na dun sa lugar sa magdamag. Sa ngayon, inaasahan namang darating na rin ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila hanggang sa tuluyang magsimula ang aktibidad ngayong umaga alas 8. Pero yung main event po, alas 4 pa. Wala pang ulat na may seryosong banta sa seguridad sa gitna ng nationwide rally for peace ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Malilang Police District Director Brigadier General Arnold Thomas Ibay, all set ng lahat ng preparasyon ng kapulisan at inaasahang magiging general peaceful naman ang rally. Ganyaman, bagamat wala umanong natatanggap na banta sa seguridad, nananatili pa rin naka-full alert ang kanilang hanay. Yes, we expect this to be generally peaceful, And although wala namang tayong natatanggap na or namomonitor na threat, at kung sakali man merong mapansin na kahinahinala o nakilos ang ating mga mag-aaten o kaya mga bagay na naiwanan, ipag-alam po kagad sa amin para amin po matugunan. Nabatid na higit sa 1,000 mga pulis ng MPD ay pakakalat para matiyak ang seguridad at umalalay sa mga dadalo sa peace rally sa Quirino Grandstand. Nakaantabay na ang nasa 5,000 pulis ng NCRPO para magbigay ng seguridad sa peace rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Kapanayam naman ang DZRH, sinabi ni OIC Regional Public Information Office Major Mirna Diploma. Fully equipped at ready ang kanilang hanay sa NCRPO para sa security coverage ng naturang aktibidad. Ito ay sa gitna ng inaasahang pagbuhos ng nasa 1 milyong miyembro ng iglesia na lalahok sa peace rally sa Quirino Grandstand. Upang masiguro na mapayapa, maayos at matagumpay ang National Rally for Peace ngayong darating na Lunes, bukas na po yan sa Quirino Grandstand, na magsisimula ang kanilang event from 7 a.m. onwards. Nasa 5,000 NCRPO personnel will be deployed para magbigay ng seguridad sa lugar, parking areas, ruta, road closures, crowd control, siguruhin na walang insidente o casualty, direction and control ng traffic sa lahat ng places of convergence at emergency response if needed. Katuwang po ang iba't ibang government agencies and Manila LGU at garon din po ang Iglesia ni Cristo. Samantala, nilinaw naman ni Diploma na 1 lane lamang ang isasara sa mga itinalagang parking area ng mga sasama ng peace rally upang hindi masyadong maabala ang mga motorista. MMDA ay nagsalita, ang napag-usapan is yung isang linya lang po, magiging isang line lang po ang kanilang parking area, hindi magdo-double parking para po hindi ganun katindi ang magiging apekto ng traffic. Apo, ma'am, kasi ang traffic po ang magiging malaking concern natin sa event na yan. Samantala, ito naman ho ang pahayag ni Ka Edwil Sabala ng Iglesia ni Cristo. Narito na po ang inaasahang magaganap sa National Rally for Peace ngayong Enero 13 sa Quirino Grandstand. Ang mga dadalo ay magsisimulang dumating sa 8:00 ng umaga, although kahapon pa nga ho nagdadatingan. Ang formal na pagsisimula ng programa ay alas 4 ng hapon. Tinatayang matatapos din 6:00 ng gabi. Sa kabuuan ng pagtitipon ay gaganapin sa 13 dako sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang posisyon namin hinggil sa sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Nobyembre 29 ng 2024 ay gaya ng sumusunod. Ang Iglesia ni Cristo ay pabor sa ipinahayag na opinyon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi siya aayon sa impeachment ay sinusulong laban sa ating pangalawang Pangulo. Nais naming liwanaging mabuti, ang hangad namin ay ampara sa kapayapaan at kapakanan ng ating bansa. Mas maraming pangangailangan ng mga mamamayan natin na dapat maasikaso. Hindi ito matatamo kung puro awayan ang lagi na lamang nating nakikita. Marahil ang mga kababayan nating naghahangad din ng kapayapaan at hangad na maasikaso ang ating mga o ng ating mga namumuno ang mga pangangailangan ng ating bansa ay hindi sasalungat sa opinyong ipinahayag ng Pangulong Marcos. Yan po ang pahayag ni Ka Edwil Sabala.
Pinasalamatan naman ang senatorial aspirant na si Atty. Jimmy Bondoc ang Iglesia ni Cristo na magsasagawa ng malawakang peace rally ngayong araw. Binigyan din ng abogado na paalala ito kung gaano kahalaga ang pagkakaisa at katatagan ng mga Pilipino bilang isang bansa. Hindi lang kanya suporta ang peace rally para kay Vice President Sara Duterte, kundi maging sa mga ordinaryong mamamayan na naapektuhan ng walang kamatayang away politika. Ang kay Atty. Bondoc, hindi dapat tinatabunan ng mga umaatake sa Vice Presidente ang panawagan ng sambayanan na nangangailangan ng tulong mula sa matataas na presyo ng bilihin hanggang sa epekto ng serye ng mga bagyo at kalamidad. Hindi niya patungkol sa isang leader ang aktibidad ng Iglesia, kundi ang pagprotekta sa mga prinsipyo ng hustisya at pagkakaisa sa gitna ng mga hamon at hindi pagkakawatak-watak. Binigyan din pa ni Atty. Bondoc na banta ang tangkang impeachment kay Vice President Sara upang idiskaril ang pagsusulong ng bansa, lituhin ang publiko at lumikha ng political divisions. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, nako, oo. 17,000 na ang premyong naghihintay sa mahiwagang tunog. Eto, sigurado ko panalo tayo pagka nabigyan ho ninyo ng tamang sagot. Ha? Mahiwagang tunog! 17,000 na naghihintay na premyo dyan, ha? Sundin lamang po ang tamang format ng pagtetext sa empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number. Ang inyong mga sagot ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Yan, ha? Pero doon sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Yan, ha? Klaro, ha? Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga misis, amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germs sa katawan nila? Para labanan ng amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand. May shea butter na pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Magandang umaga, Pilipinas! Showbiz muna tayo. Si Gerald Santos, magsasampa na rin ang kasong rape sa musical director. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Porsigido ang singer at stage actor na si Gerald Santos sa pagsampa ng reklamong rape laban sa musical director na si Danny Tan na inaakusahan niyang umani ng halay sa kanya noong 15 years old pa lamang siya. Pagkatapos ng lumabas ni Sandro Mulak na inakusahan ng dalawang independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz, sumunod itong si Gerald. Pero natagalan bago siya nakapag-file ng kaso dahil kailangan pa nilang mangalap ng ebidensya gawa ng nangyari ito mahigit 20 taon nang nakararaan. Kasama ni Gerald ang magsampang reklamo ang dati niyang kasamahang si Enzo Almario na may ganun ding daw karanasan sa itinuturo nilang nanghalay sa kanila. Ayon sa abogado ni na Gerald at Enzo na si Attorney Noel Malaya, nakahanda na ang mga papeles na lahat isa sa mga araw na ito ay magsasampa na sila ng reklamo sa Department of Justice. At kasabay nito ay ilulunsad na rin ni Gerald ang bagong movement nilang tinawag na Courage Movement na kung saan ay tutulong sila sa mga babae, lalaki, kabataan na nakaranas ng sexual harassment, rape at iba pang uri ng pang-aabuso pero takot na lumabas at lumaban para makakuha ng hustisya. Kaya sa darating na concert ni Gerald na pinamagatang Courage na gaganapin sa SM Skydome sa January 24 ay doon na ilulunsad nila itong Courage Movement. Ano ang pwedeng maitulong nitong Courage Movement? Narito ang pahayag ni Gerald Santos. We're partnering with PAU and we will also have eventually our own legal team. Yun yung aim namin. And also therapy. Yung psychological therapy for the victims. And ayun, we're partnering with Faith Philippines and other mga NGOs. Para mas strengthen yung natin, yung itong foundation na to, itong movement na to, para mas
Yan ang pahayag ni Gerald Santos. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. 4:17 ng oras sa buong kapuluan. Pinas! 19 na minuto na makalipas sa alas 4 na umaga. Oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, manakit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang sabkan sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggalang matitindi mancha based on test sa chocolate, maadan, sabon, on cotton. Gawa po ito ng ACS. Samantala, lumag na naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation at ang San Miguel Infrastructure sa isang 25-year lease agreement. Para po ito sa panayong Pilipino property ng PAGCOR sa Pasay. Ang pinakamalaking konsiderasyon sa naturang kasunduan ay ang pagtatayo ng bagong corporate office building ng PAGCOR sa 2 hektaryang bahagi ng property. Ang 13 hektaryang property kasi ay gagamitin para sa development ng infrastructure at mga pasilidad. Kaugnay ng rehabilitation program ng Ninoy Aquino International Airport na ngayon nasa pangangasiwa ng San Miguel Corporation sa pamamagitan ng New NAIA Infra Corporation. Agad ibinigay ng negosyanteng si Don Ramon ang 100 million pesos sa PAGCOR bilang advance rental at security deposit. Ayon naman kay Chairman Altenco, ang itatayong office building ng PAGCOR ay nagkakahalaga ng 2.45 billion pesos. Pero kahit piso daw po hindi maglalabas ang gobyerno dahil ang gagastos dyan ay ang San Miguel Corporation. Pinairal na ang mas mahigpit na checkpoint at gun ban kasunod naman ang pagsisimula ng election period para sa midterm elections. Ito'y para maiwasan ang anumang karahasan na may kaugnayan sa halalan. Ibig sabihin, bawal na ang pagdadala o pagbibitbit ng baril kahit palisensyado, maliban na lamang kung kasama sa listahan ng mga exempted. Gaya na lamang ito ng mga miyembro ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines at iba pang law enforcement agencies. Limitado naman ang checkpoint sa plain view doctrine. Ibig sabihin, hindi pwedeng halugugin ang loob ng sasakyan at pababain ang driver at mga sakay nito maliban na lamang kung merong intelligence information na nagsasabing kinakailangang tingnan mabuti ang loob ng sasakyan. Nagsimula na ngang magpatupad ng gun ban sa Pilipinas kasabay ng pagsisimula ng election period. Konsol nito nag-deploy ng mga checkpoint ng PNP para tikin na nasusunod ang pagbabawal pati na ang kaligtasan ng publiko. Sinabi ni Comelec Chief George Garcia, ipinatupad din kasabay ng gun ban ang pagbabawal sa balasahan ng mga nasa pwesto sa gobyerno. Alinsunod sa Omnibus Election Code, pinagbabawalan ng mga sibilyan na magdala ng baril maliban na lamang kung binigyan sila ng authorization ng Commission on Elections. Sa uno ng madaling araw ay magsisimula na po yung mga binanggit po, gun ban, pero at the same time, alam nyo, yan po rin ang paghudyat ng pagsisimula ng tinatawag natin na election period, na kung saan kasama na rin po dyan sa gun ban at mapaglalagay ng mga checkpoints sa iba't ibang parte ng ating bansa, and at the same time may prohibition na po sa paglilipat, pagpopromote, pagsususpend sa mga nasa pamahalaan. Umabot naman sa 4 katao kaagad ang naaresto ng Philippine National Police dahil sa paglabag sa election gun ban. Nagsimula alas 12 ng hating gabi kahapon. Ayon kay PNP Chief General Romel Barbil, nagmula sa Central Luzon, Bangsamoro, Sorsogon at Western Visayas ang mga nahuling violators. Una nang nagbabala ang Comelec na sino mang lalabag sa gun ban ay maaaring makulong ng 1 taon, hindi na maaaring magtrabaho sa gobyerno at maaaring tanggalan pa ng karapatang makaboto. Tatagal ang gun ban hanggang June 11, 2025. Makikipagpulong naman ang Eastern Police District sa Commission on Elections para linawin ang patakaran sa pamamahagi ng ayuda sa Eastern Metro Manila. Sa panayam ng DZRH at radyo natin, sinabi ni EPD Director Colonel Villamor Tuliao na iiwasan nilang ito'y naglalayong maiwasang malito ang kapulisan sa pagpapatupad ng mga batas kontra vote buying. Ayon kay Tuliao, maaari kasing gamitin ng mga politiko ang pamimigay ng ayuda bilang alibay sa pamimili ng boto sa mga benepisyaryo. Baka nagagamit na ito ng mga kandidato para dun sa kanilang advantage. Kaya dun tayo gusto natin linawin yun para
hindi naman makonfuse yung ating mga pulis sa pag-i-implement ng mga ganitong regulasyon. Ginawa ng opisyal ang pahayag matapos na magbukas ang bagong District Election Monitoring and Action Center. Tambok dito ang isasagawang real-time na pagtugon sa mga election-related incidents at pagkakaroon ng Quick Reaction Team na nakastambay 24 oras. Papayagan pa rin ng Commission on Elections ang mga poster at billboard na may mukha ng mga kakandidato para sa midterm elections. Ito naman ang sinabi ng COMELEC sa gitna ng pagsisimula ng election period. Paliwanag ni COMELEC Chair George Garcia, dahil sa umiiral na batas ay hindi maituturing ng premature campaigning ang mga nakapaskil ng mga poster ng mga aspirant. Piñera versus COMELEC, sila ay hindi pa kandidato maliban sa unang araw ng campaign period at yan po'y magsisimula pa sa February 11 sa national, senador at party list at March 28 naman sa local positions. Doon pa lang daw po sila magiging kandidato. Ngayon po, kahit start na election period, sila ay mga aspirant pa lamang and therefore, walang premature campaigning, wala pa silang nilalabag kahit na anong election laws. Sa kabila nito, sa huling 3 araw niya bago magsimula ng tinatawag na campaign period, kailangan ng alisin ang anumang uri ng campaign material. Ang sino man na hindi susunod sa naturang alituntunin ay maaaring ma-disqualify sa darating na eleksyon. Magsisimula ang campaign period ng national candidate sa February 11 hanggang March 28 para sa mga local candidates. Umatras na sa pagkakandidatong gobernador o senador si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Opisyal na inanunsyo ni Singson ang kanyang desisyon sa pamamagitan ng isang video na pinadaan sa Facebook. Ayon kay Singson, ang kanyang desisyon ay nagugat sa kanyang pagkakasakit. May kinalaman sa isyong pangkalusugan. Sinabi pa ni Gov. Chavit na bagamat magaling na siya mula sa naturang karamdaman, yung pneumonia, kailangan pa rin niya magpalakas, magpahinga, alinsunod sa payo ng kanyang doktor. Sinabi pa nito na bagamat nais niya makapaglingkod ng buong puso at buong lakas para sa mga Pilipino, minabuti niyang unahin ang pagpapagaling. Si Luis Crisologo Singson ay kilala bilang Chavit Singson. 83 years old na ngayon at kumakandidato sana sa pagka-senador. Alas 4:26 oras sa buong kapuluan. Ano man po ang lakad ninyo, kayo man po ay mag-a-attend ng peace rally o hindi, magbaon ng proteksyon laban po sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede natin baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yung po namang mabangong family wrapping compound improved alcoholone, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na dating combatant ng CPP-NPA-NDF sumuko sa iba't ibang military unit sa probinsya ng Bukidnon. Buti naman, nakapag-isip-isip silang mabuti. Ano, ha? Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, RH19. Assalamualaikum, Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Nasa kabuang 36 former members ng CPP-NPA-NDF ang panibagong sumuko sa magkahiwalay na units ng 403rd Infantry Brigade ng 4th Infantry Diamond Division sa Malay-Balay City, Bukidnon. Ang mga Philippine Army Battalions na nag-ooperate sa malawak na probinsya ng Bukidnon ay ang 8IB, 88IB, 26IB at 1st Special Forces Battalion sa ilalim ng kontrol ng 403rd Infantry Brigade. Formal nilang ipresenta sa isang press conference sa Camp Osito, Bahian sa barangay Impalambong, Malay-Balay City, Bukidnon ang mga sumuko kabilang na ang kanilang mga armas. Ayon sa 4th ID Information Office, ang pagsalo ng armas ay patunay umano ng commitment ng 36 former NPA combatants na iwanan na ang umano'y walang kwentang armadong pakikibaka ng ilang dekada.
Ang mapayapang pagsuko na ito ay resulta rin umano ng holistic approach o makataong pamamaraan ng pagkumbinsi ng LGU at ng Armed Forces of the Philippines sa mga dating NPA rebels. Sa ngayon, sinisimulan na ang reintegration journey ng 36 returnees bilang pagpapahayag na makatotohanang commitment ng AFP at ng pamahalaan sa kinakailangang tulong para sa tuluyang pagbabagong buhay nitong panibagong sumuko na 36 former combatants ng NPA, CPP, NDF sa Bukidnon. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, John Sokran. Salig sa posisyon ng World Health Organization, binigyan din ng mga kumadrona party list sa nominees ang urgent na pangangailangan na mag-invest ang gobyerno sa midwifery. Ayon kay Kumadrona Party List nominee Attorney Arnel Gobalia, malaki ang papel na ginagampanan ng mga kumadrona upang maisalba ang maraming buhay at mabago ang mga komunidad. Batay sa datos ng World Health Organization, binabanggit niya na 287,000 na mga ina ang namamatay sa pagbubuntis at panganganak noong pa lamang 2020. Ito po'y sa buong mundo. Kung saan 94% ang napagkasawi ay nangyari sa mga low resource settings. Binigyan din pa ni Atty. Gobalia na ang Kumadrona Party List ay madalas na sinasabi nito na madalas na nagkakaproblema dahil po sa kakulangan ng midwives, kaya walang access ang mga mahihirap sa maternal care. Problema rin na niya ang kawalan ng access ng mga kumadrona sa makabagong pagsasanay sa medical practices at mga technologies at ang pagtatrabaho sa poorly equipped na mga health center. Sinabi pa ni Atty. Gobalia, sa kabila ng klarong burnout, stress at labis na pagod, matagal nang mababa ang sweldo at hindi sapat ang benepisyo ng mga kumadrona, lalong-lalo na sa mga public health center. Tinitiyak ngayon ng Kumadrona Party List na kapag nakapasok sila sa Kamara after ng 2025 midterm elections, kabilang sa kanilang tututukan ang makatarungang sahod, hazard pay at komprehensibong benepisyo ng mga midwife at iba pang mga manggagawa sa sektor ng kalusugan. Kabilang dito ang health insurance, retirement plans at paid leave. Maganda umaga, Pilipinas! 2.8 milyon halaga ng shabu na recover naman sa Barotac Viejo, Iloilo. Supplier nakakulong sa Bilibid. Yung supplier nakakulong sa Bilibid prisons ayon sa pulisya. Lupit ha. Detalye ng balita mula kay Aini Grace Bravo, RH39. Grace. Timbog ang subject ng drug buy-bust operation sa Barangay Santiago, bayan ng Barotac Viejo, Iloilo at nakuhaan ng 2.8 million pesos na halaga ng shabu. Ayon kay Police Major Dodge de Lima, ang Chief ng Provincial Drug Enforcement Unit ng Iloilo Police Provincial Office, kinilala ang subject kay alias Totong. Ibinunyag ni Major de Lima na kabarangay ni Totong ang kanyang supplier, ngunit nakapiit ngayon sa National Bilibid Prison. Ayon kay de Lima, sila mismo ang kumontak sa supplier ni Totong at ang subject lang ang nag-deliver ng items. Naniniwala si Major de Lima na may teleponong supplier sa loob ng kulungan dahil na siya rin ang tumatawag sa police pusher buyer at mabilis ang kanilang transaksyon. Hinahanda na ng police ang kasong isasampa sa subject. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, ay ni Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Grace. Nakakulong yung supplier Mukhang bumalik na naman ang problema natin. Tumindi pa lalo ang problema natin sa illegal drugs. Team leader ng grupong Asenso binarel at napatay sa Tayum Abra. May dalawang iba pang sugatan. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41 ay Bagdabigan Romy. Isang oras at kalahati bago ang pagsisimula ng election period ay nabahira ng insidente ng pamamaril ang bayan ng Tayum sa lalawigan ng Abra. Ito'y matapos na barilin at mapatay ang team leader ng grupong Asenso sa Sitio Mundok, Barangay Cabarwan, Tayum, Abra noong Sabado ng gabi. Nakilala ang biktima na si Julie Valia Jaquias, 54 anyos at residente sa Sitio Cabanayan, Barangay Cabarwan, Tayum, Abra.
Nahagip naman ang bala at naisugod sa Valera Hospital sina Jester Osorio 27 at Diego Osorio 37 parehong nakatira sa Sitio Mondok, Barangay Cabarwan sa bayan ng Tayum. Nagresponde ang mga operatiba ng Tayum Municipal Police Station at Abra Provincial Police Office sa natanggap na report ng insidente ng pamamaril sa nabanggit na lugar. At batay sa kanilang investigasyon, naglalaro mano ng dice o dado ang mga biktima na biglang lumitaw. Ang isang armadong suspek at pinagbabaril ng 3 beses si Julie Jakyas. Nagtamo ito ng tama ng bala sa ulo na sanhi ng daglian nitong pagkasawi. Nahagip at nasugatan naman ng tama ng bala sina Jester at Diego Osorio. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Abra Provincial Police Office para matukoy ang pagkakilanlan ng suspek at motibo sa naturang pamamaril. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Just like Nina Romy, humihingi naman ng garantiya si Senator Jaime Marcos sa Department of Agriculture kaugnay ng plano itong magdeklara ng food security emergency upang mapakalma daw ang sirit presyo sa bigas. Ayon sa Senadora, dapat munang tiyakin ng DA na hindi lalong maargabyado ang mga lokal na magsasaka at hindi na naman mauuwi sa bultuhan ang anumang importation. Ang kailangan gawin ng gobyerno anya ay suportahan ang local farmers sa pamamagitan ng pagbibigay ng subsidiya, binhi at makabagong kagamitan upang mapalakas ang lokal na produksyon. Sinabi pa ni Senator Marcos, hindi dapat agad inaabandona ang isang sektor na naghihingalo o nakakaranas ng krisis, kundi gawin ang lahat ng makakaya upang matulungan ito na makabangon. Muli ring binuhay ni Senator Amy ang mungkahi niyang mag-invest sa mga nasyonal na mga programa katulad ng irigasyon, farm-to-market road at post-harvest facilities upang maiwasan ang pagkasayang at pagkabulok ng mga ani. Umapela rin ang kapatid ng Pangulo na bawiin na ang bagsak na 15% o 15% taripa sa imported na bigas na malinaw niyang hindi naman pabor sa mga magbubukid at ikinakalugi pa ng pamahalaan. Si Senator Amy ay tinuturing na kampyon ng mga magsasaka dahil sa kanyang mga panukala at mga programa at mga inisyatibang tumutugon sa sinaing at suporta sa buong sektor ng agrikultura. Isang magandang balita naman at positibong pag-unlad para sa bansa ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho. Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaugnay ng Labor Survey ng Philippine Statistics Authority na nagpapakita ng bilang ng mga Pilipino na walang trabaho bumaba sa 3.2% noong Nobyembre. Ito ay mula sa 3.9% noong Oktubre ng 2024 o katumbas ng 1.66 million katao. Bumaba rin ang antas ng unemployment sa 10.8% noong Nobyembre mula 12.6% noong Oktubre. Sinabi ni Speaker Romualdez na ang pagbaba ng bilang ng mga walang trabaho at underemployment ay nangangahulugan ng patuloy na lumalagang ekonomiya ng bansa sa ilalim ng pamamahala ng Pangulong Bongbong Marcos at patuloy na pagdami ng mga oportunidad para makapagtrabaho at magkaroon ng pagkakakitaan ang mga mamamayan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 37 na makalipas sa alas 4, 3 individual arestado kaugnay ng election violation. Aba, meron pang illegal drugs. Nako. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny. Sa unang araw ng pagpapatupad ng COMELEC checkpoint sa ating bansa, partikular sa lalawigan ng Bataan, 3 individual ang agad na naaresto kaugnay sa iba't ibang paglabag sa batas. Sa Barangay San Benito, Dinalupia, nahuli ang isang individual sa aktong nagbebenta ito ng isang caliber 38 revolver na may 2 bala. Sa Barangay Kataning, Hermosa, isang submachine gun caliber 22 Magnum naman, isang magazine na may 2 bala at halagang 20,400 pesos ng tiyabo ang nakumpiska mula sa isang drug personality na nahuling nagbebenta ng loose firearms at illegal na droga. Samantalang sa Barangay Tabing Ilog, Samal, isang lasing na individual ang naaresto dahil na rin sa reckless imprudence resulting in damage to property matapos mabangga ang mga signage ng COMELEC checkpoint sa gitna ng karsada. Ang mga nadakip ay naharap sila ngayon sa mga asunto na isasampa sa kanilang mga paglabag sa batas. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang.
Ipinagkibit balikat lamang ni Agri Party List Representative Wilbert Wisely ang 50% increase ng health benefits na ipinagmamalaki ng PhilHealth. Ayon kay Congressman Lee, nanganganib na mawala ng saysay ang nabanggit na pagtaas na naman sa nagmabadyang pagtaas din sa gastusin ng mga bayarin sa ospital. Tinukoy na mababatas ang latest survey ng WTW Global Medical Trends na nagsasabing posibleng tumaas ng 18% ang gastusin sa hospitalization. Binigyan din ni Congressman Lee na hindi na mararamdaman ang pakinabang ng dagdag na health benefits kapag naging accurate ang naturang survey. Lalaman sa pangyayari, muling kinalampag ni Congressman Lee ang PhilHealth at ang Department of Health na dagdagan ang increase sa benepisyo bago pa tumaas ang hospitalization rate ngayong taon. Nangako naman ang kinatawan na lalo pa niyang paigtingin ang pagsingil sa PhilHealth alang-alang sa interes ng publiko. Magandang umaga, Pilipinas! Sanggol na diskubreng patay itinapon sa sanitary landfill sa Tacloban. Sus, may walang pusong nanay. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Maupay nga agad, Jimmy. Isang sanggol na diskubreng itinapon sa isang sanitary landfill sa siyudad ng Tacloban. Ayon sa report ng Tacloban City Police Office, natuklasan ito ng isang residente sa Barangay 100 San Roque, Tacloban City sa lungsod alas 6:30 ng gabi. Nakabalot ang sanggol sa isang black eco bag at itinapon sa naturang landfill. Sa isinagawang pagtatanong ng Tacloban PNP sa mga landfill workers at mga residente, walang may nakapagsabi kung saan ang galing at sino nagtapon ng sanggol. Sa kasalukuyan, inimbestigahan na ng kapulisan kung sino ang ina ng sanggol. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jimmy. Baka kayo pauwi ng Pilipinas, ha? Doon sa mga nandyan sa abroad at nagmabalik na umuwi ng Pilipinas. Huwag na ho kayong magpasalubong na imported na tsokolate. Suportahan ho natin ang mga produkto ng ating mga magsasaka. Tinutukoy ho natin dito yung tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce ng husilan ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Pwede nyo rin i-check sa tangerinechocolate.ph yung mahigit 10 variants po ng tangerine chocolate. Ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal. Pero sabi po ni Dr. Helen Tan, ito ho taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DTI at saka ng DOST. Tangerine chocolate, 100% gawang atin. Sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Magandang umaga, Pilipinas! Ikinatuwa naman ng mga leader ng Quad Committee ang resulta ng survey ng Pulse Asia na lumalabas na 61% o mayoriya sa mga Pilipino ay suportado at pabor sa naging investigasyon ng 4 na panel, partikular na sa issue ng extrajudicial killings noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang survey ay sinagawa November 26 hanggang December 3, 2024. Batay sa survey, pinakamalakas ang pagsuporta sa Quadcom mula sa National Capital Region, 73%, habang 66% naman sa iba pang bahagi ng Luzon. Ayon pa sa Quadcom lead chair na si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert H. Barbers, nangangahulugan ito na nais ng taong bayan na isulong ang hustisya at ihayag ang katotohanan sa mga nangyaring pang-abuso sa kapangyarihan. Sinabi pa nito ng resulta ng survey ay pagpapakita ng kumpiyansa sa kanilang ginagawang investigasyon. Naniniwala din ang mga lider ng Quadcom na mandato rin ang naturang survey upang kanilang pagpatuloy ang paghahanap ng hustisya at mapanagot ang mga may sala. 27 anyos na welder patay ng makuryente sa tricycle sidecar shop. Ito po naman ay sa San Carlos City sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Mas Antosya Kamasani, Chika Emin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Freddy.
Hindi na umabot ng buhay sa mga Tarim District Hospital ang biktima na kinilalang si Julian Camacho Gallardo, 60 anyos, matadero at residente ng barangay Dalangiring, Urbis, Tondo, Pangasinan, matapos itong magtamo ng malubang sugat sa katawan nang makabanggaan ng kanyang sinasakyang motorsiklong kasalubong na traka. Sa ulat ni OIC Chief of Police Major Mark Ryan Taminaya, alas 5:10 ng madaling araw naganap ang aksidente sa National Highway sa barangay Mabini, kung saan pumasok kumano sa linya ng motorsiklo ang truck na minamaneho ni Kurt Russell Toledo, presidente ng Omanday East Bugalyon. Pinalalagay ng mga investigador na inaantok si Toledo na maganap ang aksidente at sa lakas ng pagkabanggit tumilapon si Gallardo ng humigit kumulang 20 metro, kaya nagtamo ito ng malubang sugat sa katawan na siya nitong ikinamatay. Hindi na nagsampa ng kaso ang pamilya ng biktima matapos makipag-areglo ang truck driver. Ito si Freddy Fajardo, RS38, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Nagbabala naman ang PBOC sa posibilidad na muling pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros Island matapos may ulat ang pagtaas ng ground deformation at matinding inflation ng pamamaga nito. Ayon kay PBOC Director Dr. Teresito Bacolcol, nagpapakita ng parehong senyales ang bulkan gaya ng naitala noong pumutok ito noong December 9, 2024. Sa katunayan, kahapon lamang nakapagtala ng 14 na volcanic earthquakes at pagbuka ng abo ang bulkan na may taas na 500 meters. Halong kamudra sa Negros, lalong-lalo na yung mga bayan na nasa paligid po ng Kanlaon. Nagdig pa ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang kanilang hakbang upang masolusyonan ang tumataas na banta ng bird strike sa Ninoy Aquino International Airport. Kasunod dito na nangyaring plane crash sa South Korea dahil sa bird strike na kumitil ng 179 na buhay. Ayon sa CAAP, nakapagtala sila ng 181 na insidente ng bird strike sa NAIA nitong nakalipas na taon, habang 480 naman ang naitalang insidente ng bird strike sa buong bansa. Ayon pa kay Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines, inihikayat din nila ang mga lokal na pamahalaan na ipagbawal na ang pag-aalaga ng kalapati sa loob ng 8 kilometer na radius sa paligid ng paliparan. Ito'y dahil sa pinalalala ng erratic behavior ng mga kalapati ang effort ng lokal na pamahalaan na maklear ang daraan ng ruta ng mga eroplano. Red alert status itinaas na ng OCD sa Metro Manila dahil naman sa Peace Rally. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, taas ng red alert status ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council sa harap ng naumang na Rally for Peace na Iglesia ni Cristo Octava. Ayon kay OCD NCR Director George Kaiser, nangangahulugan ito ng kahandaan sa bahagi ng emergency response ng pamahalaan. Katawang din ang pamunuan ng naturang simbahan sa paligid pa lamang ng Quirino Grandstand kung saan isasagawa itong pagtitipon. 17,000 miyembro na ng INC ang itinao bilang bahagi ng kanilang response team. Sa bahagi naman ng gobyerno, maliban sa tauhan ng OCD, may 5,000 pulis, 102 MMDA personnel at 120 sundalo ng Philippine Army ang nakaposte sa aktibidad. Bukod sa MMDA Command Center na magmamatsig sa event, pagaganahin din ng OCD ang Virtual Emergency Operations Center via Zoom para sa tuloy-tuloy na pulong o pagbabantay sa mga pangyayari. Kahapon itong bahagi ng Anda Circle sa Maynila hanggang sa Ross Boulevard patungo sa direksyon ng Pasay City ay napupuno na ng mga sasakyan ng mga kalahok. Pero paalala ng MMDA, ang designated parking slot ng mga ito ay isang lane lamang mula sa binabanggit nating mga kalsada. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Maganda umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo mag-ultamayo. Ano ba yung ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, kaya't hindi po ito kwentong kutsero. Suportado po ito ng clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma.
plasma. Ano nga ho ba itong Ultabio ang postbiotic? Ano bang ginagawa ho nito? Pagpasok po nito sa ating katawan, dahil nga po nagtataglay ito ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis-strain plasma, itinataboy ho nito yung mga toxin sa ating katawan kapag na-activate na ho nito yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung commander ng ating immune system. Kaya napapanubalik po ang ating immunity, napapalakas ang ating katawan, ang ating immunity habang tayo po ay natutulog. Siyempre, na-achieve natin magandang tulog. Yung ba talaga naaabot ka dun sa stage na nananaginip ka na, nagkakaroon ka na magandang panaginip, nakapagpapahinga ka. Yan po ang isa sa mga benepisyo ng Ultabio. Kapag nakapagpahinga ka, siyempre, di ba? Magkakaroon ka ng panibagong sigla sa kinabukasan. Ang Ultabio po ay available sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Theoxis Health Ventures. Kung meron pa po kayong katanungan, mag-text lamang po sa 0917-110-6580. Ang Ultabio din po ay available sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito po ay halal certified, at rehistrado sa Food and Drug Administration. Pero huwag natin kalimutan, ang Ultabio po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang umaga, Pilipinas! Inundina ni Senator Amy Marcos ang pagpatay sa isang Pilipina sa Slovenia ilang araw matapos ang Pasko. Sinabi ng senadora o ng kapatid ng Pangulo, walang puwang ang domestic violence sa isang maayos at makataong lipunan. Umapila siya sa Department of Foreign Affairs at iba pang kinaukulang ahensya. Siguraduhin na mabibigyan ng hustisya ang brutal na pagpaslang kay Marbil Paktoran Konjansik. Yan ba yung tamang pronunciation ito? Slovenian eh. Ayon po kay Senator Amy, kailangan bigyan ng Estado ng mas matinding proteksyon ng mga kababayan nating nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Nananawagan din siya sa Department of Justice, Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na lagyan ng pangil ang pagsugpo ng karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Batay sa ulat, sinabi ng mababatas na nasawi ang 27 anyos na Pinay dahil sa matinding pambubugbog ng kanyang Slovenian asawa na si Mitja. Nangyari ang krimen isang linggo lamang anya matapos na dumating ang biktima sa Slovenia noong December 2022 upang makasama ang dayuhang mister. Di kaya adik yung lokong yun? Biyahe ng mga maliliit na sasakyang pandagat sa Northern Samar pinagbabawal ang Coast Guard dahil naman sa gale warning. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, good morning. Ipinagbawal naman ng Philippine Coast Guard Northern Samar ang paglayag o biyahe ng mga maliliit na sakyan pandagat dahil sa gale warning. Walang kanselasyon ang biyahe ng barko, ngunit pinag-iingat ang mga ito ng Coast Guard sa malalaking alon. Nasa red rainfall ang lalawigan ng Northern Samar kung saan ilang araw ng malakas ang buhos ng ulan na nagresulta sa pagbaha ng maraming lugar sa lalawigan hanggang ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang baha lalo na sa mga kakalsadahan. Patuloy na pinag-iingat ang mga lugar sa posibleng pagguho ng lupa. Hinikayat na maging alerto at agad na makipag-ugnayan sa lokal na otoridad sa MDRMC at BDRMC. Napag-alaman na ilan sa mga residente na lumikas ay kasalukuyan na nasa evacuation center pa rin sa ngayon kung saan nagpapatuloy na baha pa rin ang kanilang mga lugar. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane. Hangad naman ng diplomatic community ang kapayapaan at pagkakasundo ng mga bansa ngayong 2025. Ito naging mensahe ni Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles John Brown, sa isinagawang Bandi Honor sa Malacanang. Ayon kay Brown, nananatili ang misyon nilang mga diplomat na isulong ang kapayapaan at seguridad na sa sinasakupang bansa. Ganpaman, aminado ang Papal Nuncio ng Pilipinas na malaking hamon ngayon ang paglaganap ng makabagong teknolohiya na nagiging daan ng misinformation at disinformation. Kaya naman kailangan ninyang maging maingat sa paghatid o paghahayag ng mga mensahe, lalong-lalo na sa social media. The international scene is, however, as all of us know, marked by significant polarization and even recrimination, all of which is amplified in a media environment characterized by strident, contrasting opinions
and the presentation of perspectives ranging from information to misinformation and disinformation. The antidote to this state of affairs is not easy, but it certainly involves on the part of all of us a recommitment to truthfulness, balance, and fairness in our statements, and to listening respectfully to the perspectives of people with whom we disagree. Magbubukas ang Pilipinas ng dagdag na embahada sa iba't ibang panig ng mundo. Ito naman ay pinahayag ng Pangulong Bongbong Marcos sa taunang Bande Honor na dinaluhan ng mga miyembro ng Diplomatic Corps mula sa iba't ibang bansa. Ayon sa Pangulo, bahagi pa rin ito ng independent foreign policy ng Pilipinas. Ito lamang nakaraang taon nagbukas ng 4 na embahada sa Europa at Latin America. Sa ngayon, magbubukas din ng 4 na foreign service post sa North America, sa Asia at sa Pasipiko. Sinabi na ng Pangulo na sa pamamagitan ng independent foreign policy ng pamahalaan, napalawak nito at napalakas ng administrasyon ang engagement natin sa buong mundo. Through our independent foreign policy, we have broadened and strengthened our diplomatic reach and engagements with the world. Last year, we opened 4 embassies in Europe and in Latin America. This year, we will be opening 4 more foreign service posts in North America, in Asia, and the Pacific. And by the end of 2025, we will have 102 posts, effectively widening our reach globally. Nagpaabot naman ang pakisimpatya ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga biktima ng wildfire sa Southern California, lalong-lalo na sa mga Pilipinong apektado nito. Dalangin ng Pangulo ang kaligtasan ng mga apektadong residente doon at ang kanilang pagbangon mula po sa naturang trahedya. Matatandang nagsimulang wildfire sa Los Angeles noong pang-Martes, Enero 7, umakyat na sa 16 na individual ang nasawi at nasa 12,000 na mas struktura ang nasira dahil sa wildfire. Antabayan po ninyo at mamaya meron din tayong update na ibibigay tungkol dyan. Hindi naman natuloy ang trilateral leaders phone call meeting ni na Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at ng Japanese Prime Minister na si Shigeru Ishiba sa itinakdang panahon na nakatagda sana kahapon. Ayon kay Presidential Communications Office Acting Secretary Cesar Chavez, ipinabot sa gobyerno na nireschedule ang pag-uusap dahil sa wildfire sa Los Angeles, California. Bunsod dito, i-reset na lamang ang pulong sa pamamagitan ng telepono ng 3 leader ngayong araw, ganap na alas 7 ng umaga oras sa Pilipinas. Patay sa impormasyon na ibinigay ng Department of Foreign Affairs, inaasahan tatalakayin sa trilateral call meeting ang usaping pang-ekonomiya. Bukod dito, posibleng pag-usapan din ang regional at global development matapos ang makasaysayang Philippine-Japan-US Trilateral Cooperation Meeting na ginanap sa Washington, D.C. noong April 2024. Una rito, kinontra ng China ang trilateral cooperation ng mga nabanggit na bansa at tinikayat ang ito na tigilan ang pagiging bloc politics. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Inaasahang matatalakay ng impeachment cases ni Vice President Sara Duterte sa pagbabalik ng sesyon ng Kongreso ngayong linggo. Yan ay matapos ang halos isang buwang Christmas break ng Kamara at ng Senado. Ayon kay House Secretary General Reggie Velasco, tatalakayin na nila ang inihaing reklamo laban kay BP Inday sakaling wala nang maghain ng ika-4 reklamo sa Batasang Pambansa Complex sa Quezon City. Ito ay sa kabila ng itinakdang peace rally ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo ngayong araw, sumusuporta sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos na wag nang ituloy ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Una rito, naglabas din ng survey ang Social Weather Station kung saan mayoriya naman ng mga Pilipino ang nagsasabing suportado nila ang impeachment laban kay BP Sara. Asahan ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong araw dahil sa pagsasara ng Mindanao Avenue sa Quezon City para sa konstruksyon ng Tandangsora Station ng Manila Subway Project. Naniniwala si MMDA Chairperson Don Artes na hindi masyadong maapektuhan naman ang daloy ng trapiko dahil ibinuka rin naman o pinalawak din naman yung kalsada. Pero payo pa rin ng MMDA sa mga bibiyahe, agahan ang pag-alis ng bahay para hindi maipit ng traffic, lalong-lalo na kapag rush hour. Kung
ayaw ninyo natatraffic, subukan nun yung bumili, lalong-lalo na dito sa may bandang Central Luzon, ha? Bili ho kayo ng pinakamurang ready for occupancy unit na ngayon dyan po sa buong housing industry. Abay 5% lamang down payment, pwede pang Gibbs. Ang tinutukoy po natin ng mga proyekto ng Westchester Realty dito po sa Central Luzon. Yung Severa Mabalacat, Severa Bacolor, Samira at Severa Prestige. Aba, ang all-in down payment, 20,000 pesos. Pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Tawag na sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Nasa loob mismo ng township, yung pong eskwelahan, simbahan, palengke, department store, grocery store, pati munisipyo. Sabi pa ni Malu Cabral, yun daw anak niya nakatira doon, pinagmamalaki. Hindi sila binabaha. Ayan, ha. Ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At kung ngayon pa ho kayo bibili, pasok ho kayo doon sa Royal Scratch and Win promo na may chance kayong manalo ng hanggang 25,000 pesos. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Champion Detergent. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Ay, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang umaga po sa inyo. May 13 lugar na yun na pagdarausan ng Day of Peace Rally. Pero dito sa Metro Manila, wala na hong pasok sa lungsod ng Maynila ang mga korte. May memo kahapon inilabas yung executive judge. Alamin muna natin, nalagyan ng panahon mula kay Kaobet Madrina mula sa Pag-asa. Kaobet, good morning. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig po natin dito sa DZRH. Inaasahan pa rin natin ang malaking tsansa ng mga pagulan sa bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, kasama yung Mimaropa at lalawigan ng Quezon dulot ng shearline. Again, yung shearline po, bangga niya ng mainit at malamig na hangin, habang maulap na kalangitan din ang mararanasan sa bahagi naman ng Caraga at Davao Region, dulot naman niya ng easterlies. O ito yung mainit na hangin na galing naman sa Pacific Ocean. Sa bahagi naman po ng Northern Luzon, partikular na yung Cordillera, Cagayan Valley Region, maging sa bahagi ng Central Luzon, yung Aurora at Bulacan, ay makararanas naman na maulap na kalangitan na may mahihinang pagulan na dulot ng amihan. Dito sa Kamaynilaan at sa nalabing bahagi ng Calabarzon, ine-expect din natin medyo maulap po yung kalangitan sa araw na ito. Kaya ine-expect din natin dito sa Metro Manila malaking chance ng mga light rains o mahihinang pagulan lalo na mamayang hapon, dulot ito ng amihan. Sa nalabing bahagi naman ng Luzon ay makararanas ng isolated light rains o pulupulong mahihinang pagulan na dulot din ng amihan, habang sa nalabing bahagi ng Visayas at Mindanao ay mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan. May nakataas pa rin po tayong gale warning, Sir Angel, sa mga baybayin ng Northern Luzon at sa may Eastern Seaboard o silangang baybayin ng Central at Southern Luzon, maging sa bahagi ng Eastern Samar at Northern Samar. Delikado pa rin maglayag yung maliliit na mga sasakyang pandagat, maliliit na mga bangka dito sa mga nabanggit kong baybayin dahil magiging maalin yung karagatan na dulot nga ng hanging amihan. At Sir Angel, yan po ang lagay ng ating panahon. Wala rin pala tayong inaasahang bagyo pa within the week. Wala tayong minomonitor na low pressure area. So mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Obet Badrina, magandang umaga. Ka-Obet, di ba merong gale warning? Opo, binanggit ko po yung area ng Northern Luzon. Northern Luzon pa rin. Opo, yung Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cagayan Province, maging dito sa may Eastern Seaboard po ng Southern Luzon at ng Visayas hanggang Eastern Samar po. Meron po tayo nakataas sa gale warning dyan, kaya delikadong maglayag yung mga sasakyang pandagat. Gano'ng kataas yung inaasahan nating alon? Yun dito sa may Ilocos Norte hanggang around maximum na po 5 meters. So, taas po nun. Taas pa rin, ha? Opo. At dito naman sa may eastern section hanggang mga 4.5, at least 4 meters po.
Oo. Dito sa Metro Manila, ang inaasahan nating weather maghapon? Oo, maulap na kalangitan po, no? Cloudy skies po tayo dito sa Metro Manila at malaking chance ng mga light rains. So, hindi naman malakas yung mga pagulan, lalo na amihan weather naman po tayo. Pero asahan natin yung mga ambon, no? Nakakapagpabasa pa rin. Oo, tsaka yung mga tendang fish rally, kinakailangan magbaon ho ng payong. Kaobet, ang Baguio kahapon, 13.8 ngayong araw na ito? Opo, sa ngayon po kasi alas 8 ng umaga pa po natin makukuha yung minimum po, no? Pero yung as of 2 a.m., pwede kasi bumaba pa yun mamayang alas 5 po. As of 2 a.m. po kasi ang na-monitor na po natin around dito po sa Baguio, nasa 15 degrees Celsius pa. So, bababa pa po yun mamaya. So, mamaya pa natin makukuha yung final po na minimum temperature. Bakit bababa pa ng mga bandang alas 5? Normally po, ganun po yung ano natin yung parang yung pattern po niya pagdating ng normally po, lalo na kapag panahon po ng amihan, mas bumaba pa just before the sunrise. Ang sunrise natin, Sir Angel, past 6 pa eh. Ganun pala yun. Opo, ganun siya. Kaobet, thank you ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat po. Si Kaobet Madrina at sa lahat ng mga may lakad, huwag kalimutan magmaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Umaga, Pilipinas! Mga namamasadang jeep, biyaheng Maynila, Matumal, simula pa kagabi. Detalye ng balita mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May buntag, Kuya Angel, tambak ang mga pampasaherong jeep sa bahagi ng Monumento Circle at bahagi ng Rizal Avenue. Sila yung mga kagabi pa. Ayon sa mga driver, kagabi pa sila naapektuhan ng tumal ng kanilang mga pasahero dahil yung biyahe nilang patungo ng Maynila halos walang sumasakay, kaya yung iba ay kinoconvert na lang pata sa bahagi ng EDSA. Ganun pa man, itong kahabaan naman ng Bonifacio galing ng North Luzon Expressway, Angel, ay wala rin ganong mga sasakyan dahil ayon sa mga nakatalagang traffic ng North Luzon Expressway ay kahapon at hanggang kagabi yung pinaka-volume ng mga sasakyan na galing ng iba't ibang bahagi ng norte na na-volume na. Kaya sa mga oras nito, kung dati-dati mga ganitong oras ay punong-puno itong Balintawak at patungo ng Cubao, sa oras ito ngayon ay napakatupal, walang ganong mga sasakyan palabas ng Metro Manila. Yung Northern Police District naman ay nakaantabay dito sa may bahagi ng Monumento Circle at ibang bahagi ng Caloocan sa anumang orientation na pwedeng patungo ng Metro Manila kung kinakailangan ng bahagi ng PNP dyan sa bahagi ng event ngayon ng ating mga patirang Iglesia ni Cristo sa Pace Rally, National Pace Rally ngayong gaganapin ngayong araw. Wala pa rin dito sa bahagi ng Kapanapa, Aris 23. Edwin Duque nagulat sa Tisa Radio na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat Edwin, maraming walang pasok ngayong araw na ito ng mga eskwela. Teka muna, si Governor at dating Congressman Rod Valencia ng Oriental Mindoro kasama natin. Gov, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din, Angel, at marami nasiginig pata sa atin yan. Magandang umaga po sa lahat sa inyo. Ayan, oo. Gov, alam mo ninyo, number one, maraming salamat ho doon sa inyong ipinadalang bigas. Nagpatikim si Gov ng bigas galing po sa Oriental Mindoro. Aba, parang imported na galing ng Japan ho yung bigas ho ninyo, Gov. Anong variety ba yun? Dinurado yun, Angel. Dinurado, premium. Maraming klase yan. Dinurado premium, Dinurado Angelica, something like that. Okay. May Dinurado 10K ang tawag, no? So, we are very happy about that. Kapag lumalabas, isa sa pinaka-acceptable at gustong-gusto ng taong bayan yung aming Dinurado dahil mabango, masarap.
Pero kailangan po walang halo, Oo nga eh. Teka muna, ito ho ay saang mga bayan dyan sa Mindoro itinatanim? Sa Oriental Mindoro? Of course, sa first district po yan, halimbawa po sa Bako, sa Palapan, sa Nauhan, sa Victoria, Pola, Pinamalayan, Bungabong, Bansod. Practically po, we have about almost 100,000 hectares po of rice land in the whole Oriental Mindoro. Pero ano yan, irrigated? So, po, another 100 po yan, 200,000 hectares po kami halo. Oo. Irrigated land yung tinatanaman nito. 70% Angel ang irrigated. Kumusta ho naman ang irrigation? Kumusta ho naman ang irrigation nyo dyan? Okay naman, kaya lang napakarami ng barado and it needs to be, alam niya, malinis, maayos kasi marami ng taon na nagdakaramang barado na, Angel. Oo. At syempre, yung daloy ng tubig dyan dapat inaalay na maayos sapagkat gusto namin tulungan si Presidente BBM at ang DA sa kanilang pong quest for rice. Oo. Oo nga, ba't ko mag-i-import? We are the rice granary po of the region. Hopefully po within the Philippines soon. Okay. Gob, magkano ang presyo nitong Mindoro Dinurado? Well, dito po sa mga supermarket, medyo mataas po yan. Lumalabas to 70 pesos to 87 pesos per kilo. Pinakamababa na po yung 83 per kilo. Dito po sa mga supermarket natin, katulad sa market. Pero nagpa-check po ako just about 2 days ago sa Kamuning Market. Aba, mura po doon sa Kamuning, ang mga bigas. But not ang dinurado, special dinurado po sa Kamuning Market is only 60. No? Pero dito po sa mga supermarket, mga 80, 70. Teka muna, baka matutuwa kayo sa Kamuning, 60. Baka naman mahalo yun. Baka naman, hindi kasi at least sa mga department store, masisiguro mo kasi nakasako, o nakabalot, nakapak na. Sa palengke kasi nakahiwalay. Baka mamaya mahaluan. Yun lang ang sinasabi ko nga, Angel. Hindi kami sigurado kung ito'y walang halo, but madalas na babalitaan ko po may halo. Kaya sabi ko, pag ako yung nagririgalo, galing Mindoro, talagang diretso po sa farm namin. Oo, kasi ang hirap nun, kasi doon, sumusunod, kailangan sa palengke, sumunod doon sa ini-impose na ceiling, price ceiling nga po sa bigas. Ang sinasabi ho kasi ng NFA o ng Department of Agriculture, hindi nalagpas dapat ng 60 pesos. Teka muna, kung ang production ho ninyo would require more inputs, di ba, katulad ho nito, paano ka naman magiging competitive at paano mo maiengganyo ang mga local producer na mag-produce ng mas marami pang dekalidad na bigas? Yes, well, sa production po talagang kailangan ng turo ng pamahalaan for infrastructure. Unless they provide that infrastructure, we can just lower our price. Irrigation po, tapos may flooding pa ngayon. And then of course yung power requirement, napakabigat po ng power need ng mga potable facilities, sari-sari po, mga diesel na pinapandar ng mga makina. Hindi po kaya ng mga magsasaka yun. Kaya po tumataas sa production cost natin dito sa Pilipinas. Kasi ang tinitingnan lang ho nila, ang tinitingnan ng sa production cost yung binhi, yung irigasyon, yung pagtatanim, yung labor cost. Hindi kasama doon, hindi naka-factor in yung paggiling at pagpapatuyo. Yes. Kailangan po na suporta sa infrastructure. Dapat po yung nabigyan ng priority ng bansa natin. Suporta po sa mga magsasaka, number 1 po yan. Po, number 1. Tsaka sa mga mahing isda. Yun naman sa tinan mo ito, Angel, pinacheck ko po wet market sa Bulacan. Doon po tama yun, 48 ang lowest po nila per kilo at ang highest naman po nila ay 60 per kilo. Yun nga Bulacan po ito sa Bulacan. Tapos yung dinurado, binibenta nila na parang na 60 pesos nga. Opo, sa mga merkado, mga 60, pero supermarket po, mga 87, 70, depende rin. Hindi, siguro masabi mo supermarket baka naman walang haluya kaya ganyan. Hindi, pero siguro kung mag-i-impose ka ng price cap doon sa imported. Di ba? Yes. Kasi ang landed cost ho naman ng imported na bigas ang baba unang-una binaba na nga ng 15% yung taripa Correct. Di ba? Correct. Yun po iniiyak ng mga
ating mga kapatid sa magsakay. Kaya sila ay tinatalo masyado. May laro alam mo na. Hindi, pero yun ngang mag-impose ka ng ng price ceiling pati sa imported, parang hindi nga counterproductive nga Di ba? Opo, that's true. Saka nga po, marami tayong lupain na ngayon, siyempre, binabahan ng todo. Wow. Kaya apektado po lahat ang mga lalo po ng mga rice mga rice planters. Rice planters. Okay. Ay, ako. Grabe ho ngayon situation. Teka, Gob, nabanggit nyo na lang din power. Kumusta naman ang power nyo dyan? Well, that is our biggest headache. Kasi ilang taon na po kami nagdudusa dyan sa kuryente niyan. Nakakayaman sabihin, but nahira nga po kaming brownout capital ng Pilipinas. Hindi po naman dapat ganyan. Hindi po dapat ganyan sapagkat may solusyon po kami, doon po tinatawag na yung mga competitive selection bidding. Huwag lang pong dayain yun, may subsidy po kami. Dapat sana hindi. Problema, laging dinadaya po yung CSP na yan. Hindi. May bidensya po kami. Sino nandadaya? Gob, sino nandadaya? Sa bidding po, pinapasali sa mga bidding man hindi naman qualified. Number 2, pagka nanalo yung kabila, i-hold yung bidding, mariribid na naman. Pinapayagan naman ng NEA. Kaya nga po yun ang sakit ng ulo namin ngayon. And that's why we have been trying to put these things together for the past almost 3 years. Araw-araw po, pinag-meetingan namin sa Mindoro yan. Pagka po naayos namin to, malaki po may tutulong namin sa production po ng agriculture, sa tourism at lahat po. Sigurado po kami ron. Kaya na kuryente muna, number 1 iayon. Teka muna. Ako na po ito kay Presidente, boss. At sinabihan na po ng Presidente yung DOE. Kasi yun yan. Oo, dahil... Balita ko po, itong CSP, may dayaan na naman Hindi, kasi mantakin ho ninyo kawawang-kawawa, lalong-lalo na yung mga maliliit na negosyante na hindi kayang bumili ng generator. Opo. Ang pinagdiriwang ho natin, Earth Hour, inyo, ang brownout ho ninyo, hindi lang naman isang oras sa isang araw. Yes. Hanggang ngayon ba? Angel, depende ka sa presyo ng diesel, depende pa sa presyo ng diesel? Opo, kasi lahat yan, puro diesel yan, tumaandar dyan. Magkano ho? Diesel, kasi ang presyo namin. Magkano ho ngayon ang inyong per kilowatt hour? Ngayon po, 14 kami, umakit pa ng 17 kuminsan. Wow! Samantalang we used to enjoy about 8, 9, 10 maximum. Bigla tumataas itong bigla because kung mag-gera-gera sa Ukraine at lahat yan, apektado po ang presyo ng diesel all over the world. Wala po na exempt. Import po kasi yan Hindi. Anong pangalan nga ho ng power co-op nyo dyan? Ormeco. Sus Maria Jose. Ibig sabihin... Ngayon yan, Ormeco bahay sa bahay. Nakakahiyaman sabihin po. Medyo maraming problema po yan sa amin talaga. Hindi, diba, pero di ba yung problema. Ang Ormeco cooperative, so ang mga miyembro ho niyan mga residente. Supposed to be, pero sila po nagpipili ng mga nakaupo sa board niyan ganun? Ang kapatid po nung governor, siya po ang general manager ng Ormeco. Kaya nga po medyo mabigat ang koneksyon ng General Mare. Kapatid ko yung governor Hindi, teka muna. Di ba baliktad? Kasi sa ibang lugar, pagka ang lokal na pamahalaan, kamag-anak halimbawa ng isang nakaupo sa pwesto, pinipilit nilang mapababa ang presyo. Ba't niya sa inyo baliktad? Opo, dapat talaga ganun. Sa Occidental Mindoro po talaga po ang governor doon lumalaban. Ang vice governor po lumalaban doon. Oo. Para po ibaba ang kuryente, pati congressman namin. Dito po, congressman namin lumalaban, pero ayaw naman sumunod ang aming pamahalaan dyan. Paano mangyari sa amin? Kaya nga po ito'y mabigat ang labanan namin dyan ngayon sapagkat masyado pong abusado na itong nangyayari sa amin. Kaya, wow, yan po ang dahilan kung bakit medyo may problema kami sa lalawigan. We used to be a very, very peaceful province, but this time medyo talaga pong kailangan trabahuhin talaga para umunlad po kami ulit. Hindi lang yun. Pati turismo ho ninyo, apektado, Gob. Opo, at saka pong huling taon ng 2023 po, ang Philippine Statistics Association, PPA, ay lumalabas po ang additional poverty
group ng aming lalawigan is 14.1%. Tumaas po ng 14.1%. Wow! Hindi lang po talagang basta-basta para dumadami po mahihirap sa amin. Kaya nga po pinaglalaban namin ngayon to. Wow! Ay, naku, we have to do this work, Angel. That's why, salamat na tanong mo ako dyan, pero talagang totoo po ito sinasabi ko nito. Ang dami namin ebidensya po dyan. Hindi lang ho yun. Sa balita na lang ho namin araw-araw na binibigay. Si Director Joel Valera, sabi niya nga, paano ka magninegosyo? Di ba? Halimbawa, ang negosyo mo ay ice cream. Panay brown out. Tapos ang profit margin mo, ganito lang. Paano ka magninegosyo? Opo. Di ba? Saka wala pag-invest, Angel. Isa pa yun. Ganyan. Pwede ko ng trabaho ang tao. Kaya tumataas din. Mga tao po. Tumataas ang kriminalidad. Ayan, oo. Opo. Mga kabataan, gumagraduate, wala mapasok ang trabaho. So they've got to go to Manila or to Calabarzon or to abroad. Sa sariling bayan po namin, pagkaganda-ganda po, daming dapat trabaho doon. Pero because of the lack of power, we cannot do much, no? Okay. But may awa po ang Panginoon. Mangyayari po siguro soon, very soon. Ay, sana nga ho. Alam po ninyo, Angel, katabi-katabi po namin ang Semirara Island, We can get power from Semirara Coal. Boss, pinakambaba presyo ng kuryente ng Mindoro pagka nagkataon. Bakit hindi? Ba't hindi kumukuha doon? Kinakontra po, may approval na nga po ng lalawigan namin niya. May approval na po ng DOE. Bakit nila ini-implemento? Nakataka po talaga, big question mark. Bakit po ang Semirara Power, since 2017, meron na pong provincial resolution ang probinsya namin. Diyos ko, ang DOE po, 2018, meron na rin pong approval. Pumirma na po yan si DOE with the MCI. Hindi ko in-implemento ngayon. Masyado mabigat. Hindi ko, yung resolution nila noong 2017, hindi pa nakukumpleto ang ordinansya. Yung hiningi po namin. Yung ordinansya na po yan para matrabaho na po namin ang pagpasok ng Semirara sa Mindoro. Siguro tamang-tama ito dahil sa Mayo magdidesisyon ang taong bayan, nasa sa kanilang pagpapasya kung gusto nilang umasenso o hindi. But in the meantime, Gob, balikan ko lang yung presyo ng... po ang dahilan. Opo. Oo. Balikan ko lang yung presyo ng... Sa kanila po yan. Opo. Balikan ko lang yung presyo ng... naiparating nyo na ito kay Secretary Laurel? Yung inyong concern sa presyuhan ng bigas? Yes. Okay. Sige. Para naman at least ma-actionan na rin ho nila. In the meantime, Gob, maraming salamat. Keep us posted dito sa mga development. Maraming salamat din, Angel. Thank you po. Ingat po. Bye-bye. Si dating Governor Rodolfo Valencia ng Oriental Mindoro. Umaga, Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ng Comelec, unahin muna natin itong kanyang panawagan sa mga politiko. Ayan ha. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Sir Angel, sa mga kababayan natin, magandang umaga din po. Apo, meron niyo ata kayong mensahe dito ho sa gaganaping peace rally ngayong umaga? Alam niyo po, sa lahat po ng mga pagsasama-sama, lalo na ito ay religious, dapat sana hindi na lang inaabuso ng mga ilang politiko. Dapat hindi sila nagpapakaepal sapagkat kaya nga po siya religious activity upang pananampalataya ng bawat isa ay mapaigting, and therefore hindi dapat pinupolitika ng iba o kaya sinasamantala para lang ma-promote ang kanilang sarili. Pagkamat hindi pa nga sila kandidato sa Angel, aminin na natin sila sa kasalukuyan, ang tawag natin sa kanila ay aspirants pa lamang sapagkat magsisimula pa lang yung pagiging kandidato nila sa unang araw ng campaign period. Kahit na nagsimula na tayo sa tinatawag natin na election period. Yung po, sa paggalang lang po. Dahil alam nyo, may mga, minsan may mga natatapakan tayo mga saloobin na hindi naman po gusto pala nung nakararami. Hindi, tsaka siyempre, hindi naman siguro din gugustuhin ng kapatiran na biglang may mamimigay ng bottled water dyan, may mga pangalan nila, di ba? Huwag naman ganun. Baka mamaya magkahiyaan pa. Tama po kayo, at tayo po talaga sobrang paggalang natin sa kapatiran at talagang dapat yung mga ganyang klaseng pagsasama-sama bilang pagpapaigting ng pananampalataya ay sinusuportahan dapat natin. Nationwide ito 13 lugar daw yung pagdadausan nito, Chairman. Pero kayo may pasok kayo sa Comelec?
Ay, opo, Sir Angel. In fact, ngayong araw na ito, meron din tayong trusted bill na gagawin dyan po sa Binyan, Laguna bilang panghuli nating pagkakataon upang masubukan yung mga makina at yung mga sistema na gagamitin po natin. Pero yung roadshow nyo para sa education campaign, tuloy yun? Ay, opo, ongoing po yan po, Sir Angel, ay hanggang sa katapusan ng Enero at medyo nakakatuwa sapagkat kahit sa pinakaliblib na lugar, nagpa-participate yung mga kababayan natin. Natutuwa sila kapag nakakaroon sila ng karanasan, experience sa ating pong mga makina. Okay. Makina ho pinag-uusapan natin, pero yung isusubong tawag dito, balota, sabi nyo nga, nag-uumpisa na yung printing. Paano daw ho yung mga hindi pa nakakakuha ng TRO? What will happen? Kami, Sir Angel, ang tamang kasagutan dyan, maghihintay na tayo kung ano man po magiging aksyon ng ating Korte Suprema. And tingnan po natin, mahirap po kasi na magbanggit tayo ng kahit na anong pananalita tungkol sa bagay na yan. Baka sabihin po kasi, Sir Angel, ini-influensyahan natin yung magiging aksyon ng Supreme Court. So bigyan po natin ng kalayaan, ang kataas-taasang hukuman, kung ano ang kanilang magiging disposisyon sa mga kasong naitaas. At least po, as far as the Comelec is concerned, nag-iimprenta kami ng mga balota. Kung ano yung pinakamalayo, yun munang mga inuuna po namin. Tsaka national pa lang muna, wala pang local. Yung pong sa Bangsamoro, national at local na po yun, Sir Angel. Hindi po kami pwede mag-national lang sapagkat remember, pag inimprenta yung balota, kasama na mismo, halimbawa yung unang pahina, yung harap, naandun na mismo yung sa senador, tapos yung mga lokal sa baba, tapos pag tinignan natin sa likod, naandun naman po yung party list. Pero paano yun? Wala naman, may mga pending bang kaso sa Korte Suprema for the local candidates? Meron din mga nagdala sa national, sa Korte Suprema nung naging decision namin sa 117 na dineclare namin na nuisance candidates. Doon naman po sa local, meron din po mga nag-question ng mga pagka-cancel ng kanilang candidacy o yung pag-declare din sa kanila bilang nuisance candidates. Paano yun? May hahabol pa sila kung sakali, Chairman? Basta po kami, tuloy-tuloy lang po muna kami, Sir Angel, at kung sakaling mag-uatas ang Korte Suprema, we will always find a way. In the case of Governor Chavit, nag-withdraw na rin daw po eh. So, hindi na siya masasama. Nalaman ko rin po yan kagabi. Una muna, Sir Angel, para alam ng mga kababayan natin. Kapag po tayo magpa-file ng kandidatura, pwede po naka-SPA. Ibig sabihin, pwedeng ibang tao ang magpa-file kahit hindi personal yung mismong kandidato. Pero pag po mag-withdraw, ay kakailanganin pong personal na mag-withdraw yung kandidato. So po, abangan natin kung personal niyang pupuntahan ang Comelec o personal siya maghahain ng withdrawal ng candidacy. Dapat po kasi personal. Hindi pwede ang SPA sa withdrawal. Sa number 2, kung sakali po dahil ongoing na yung printing natin, kung sakali po ay at yan ay magiging totoo, hindi na po namin matatanggal yung pangalan niya doon sa balota. At kung talagang magkakatuluyan yung withdrawal at nandun yung pangalan sa balota, istray na lang po ang lahat ng boto po kung sakali makakakuha siya ng boto. Ganun pala yun. Hindi rin po pwedeng Facebook lang, ha? Hindi po. Kinakailangan personal. I-file talaga. Form. Opo, personal at may form na pipilapan dyan na Sir Angel tungkol po sa withdrawal. Hanggang kailan po pwedeng mag-withdraw? Anytime? Anytime po. Kahit na up to election day, pwede mag-withdraw. Kaya lang kapag ka-withdrawal at hindi naman po namatay o na-disqualify yung kandidato, ay bawal po ang substitution. Okay. Yan, klaro. Pero isa pa sa dahilan kami kaya napatawag, last week ko kasi ang sabi ho ninyo, yung sa AX, 1 week before the election day, bawal na. What about yung ibang pamimigay ng ayuda? Kasi ito, may nakausap tayong incumbent na governor, wala naman siyang kalaban. Sabi ko nga sa kanya, ba't ka nagre-reklamo? Pabor nga sa iyo yun. Sabi niya, hindi. Ang objective natin, katulad din ng objective ng Comelec, clean and honest election. Sabi niya, kung the day itself, o the day before the election, meron pang namimigay ng ayuda, halimbawa yung AKAP, sabi niya, para ma-justify lang natin yung vote buying ng iba. Diba? Sabihin, ba't may pila dyan? Sasabihan daw sa pulis, hindi, kumukuha kami ng ayuda galing AKAP. So, may deadline ho daw ba nakatulad no sa AX, Chairman? Agree po tayo dyan sa sinabi po nung inyong binanggit na politiko. Muna noong pong ginawa namin yung resolution patungkol sa pagbabawal ng AX distribution 10 araw bago mag-eleksyon, yun po ay dahil at that time AX lang ang pinakamalaki at controversial.
ayuda na pinamimigay po ng DSWD. In fact, ginawa po namin yon bago po nagkaroon ng budget approval, yung pong GAA na tinatawag para sa 2025. Siyempre yung pong AKAP, isa pong bagong bagong proyekto, programa ng DSWD, at more or less hindi pa namin alam at hindi pa natin alam kung ano ang nature talaga noong AKAP. Ngayon po, noong magkaroon ng approval ang GAA ng budget natin, saka po siya nakita natin na talagang mayroong pumasok na AKAP. Yan po pinag-iisipan natin kung maisasama natin doon sa absolutely prohibited 10 araw bago mag-eleksyon. In the meantime, yung pong 45 days before the election, binigyan na po natin ng pahintulot na ipamahagi ang AKAP. Tingnan natin, obserbahan natin. Pero at the same time, Sir Angel, basta dapat sundin yung pinaka-napaka-istriktong kondisyon na nilagay natin doon sa approval. Walang politiko dapat, Ay, absolutely walang politiko during the distribution ng mga kahit na anong ayuda, whether AKAP, AIX at iba pang mga klaseng ayuda ng DOH, ng DOLE at saka ng DSWD. Ayun. So, you'll be coming up with the position dito din mo sa AKAP. Depende sa magiging resulta ninyong observation, Chairman. Yes po, Sir Angel. At in fact, kahit yung DSWD po, nung humingi sila sa amin exemption para dyan sa AKAP, ay hindi pa yung kabuuan, maliit na amount pa lamang. Either siguro tinitingnan nila kung ano ang magiging reaction ng COMELEC o sadyang inaalam pa at pinaplano pa nila yung guidelines sa masidhing pagpapatupad nitong AKAP payouts na ito. Ayan. Chairman, vitamin C hindi kayo pwedeng magkasakit. Election period na. Salamat po, Sir Angel. Salamat po. At saka tulog din pagka may time. Sa dami ng inyong kakaharaping mga problema sa mga susunod na araw. Good luck, Chairman. Ingat po kayo. Magandang umaga po. Salamat po, Sir Angel. Mabuhay po. Thank you. Maraming salamat. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Maganda umaga, Pilipinas! Ito na po ang inaabangan naman ninyong maagang pamimigay ng pera sa DZRH bagong taon, bagong lakas, mas malakas promo. Makinig na maigi para kung saan yung location ng ating DZRH roving team. Baka kayong mahuli na nakikinig o nanonood, mananalo ng 1,000 pesos at grocery. Sorry naman. Ilakas nyo na inyong mga radyo at TV kahit pa yung inyong mga cellphone lamang. Ang grupo po ni Sherwin ay nandyan sa Barangay Ribera, San Juan City. Ayan, lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Maganda umaga, Pilipinas! Oras muna sa buong kapuluan, 5:33. Midnight Singers, kumusta na ho kayo dyan, paparating ho sila sa Pilipinas dahil po sa kanilang nakatakdang roadshow din dito po sa Pilipinas. Boss Manny, Tita Cora, Sir June, at saka si Ma'am Lloyd, at saka si Sir Art, at saka si Ma'am Linda. Ingat po kayo dyan. At magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa LA, sa Los Angeles. Ingat po kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Pero kung kayo po ay pabiyahe pabalik ng Pilipinas, huwag na nga po magpasalubong ng imported na tsokolate. Meron ho tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim po sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Tangerine chocolate, 100% gawing lokal. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Tangkilikin ang gawang atin. Tawag na ho kayo text lang pala sa 0919-095-5935. Diyan ho kayo po pwedeng mag-verify at umorder po ng tangerine chocolate. Pwede rin nyo ring i-check yung tangerinechocolate.ph. Nandiyan po naman yung iba't ibang variants po ng tangerine chocolate na ang mga raw material ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin ang gawang atin dahil ito'y 100% gawang lokal. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa Quirino Grandstand ngayon si Giselle Racaport. Giselle, kumusta ngayon dyan? Kuyang Angel, punuan na ng mga bus yung parehong northbound at southbound ditong Rojas Boulevard sa Pasay City. Saka yung ating mga kababayan na makikisa doon sa peace rally ng Iglesia ni Cristo mamayang hapon. Mahigit kumulang 100 yung bilang natin doon sa mga bus na nakaparada
doon pa lamang sa northbound ditong Rojas Boulevard, maging itong bungad ng Vicente Soto Street sa CCP Complex, puno na rin ang mga bus at mga pribatong sasakyan. Pero kagaya ng banggit ng National Capital Region Police Office, isang lane lamang yung kanilang okupado doon sa mga designated parking area upang hindi lumala yung daloy ng trapiko sa mga lansangan. Maagang tipon-tipo naman dito sa CCP Complex yung ilang miyembro ng INC na makikilahok doon sa napanggit na aktibidad. Karamihan sa kanila ay galing pa sa malalayong probinsya, kagaya doon sa Quezon, Batangas at Pangasinan. Ibig nila yung mga placard na may nagkasulat na bayan ng asikasuhin, hindi ang sariling hiin. Serbisyo, hindi sariling benepisyo. Unahin ang bayan, huwag bangayan at ang aming kahilingan, kaunlaran ng bayan. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ohay ko sa mga suki natin dyan sa Japan. Parada ng mga sasakyan patungong Quirino Grandstand. Lalo pang humaba, nakabuntot doon si Edwin Duque, RH23. Edwin. Angel, yung parada ng mga sasakyan ngayon, kapag galing ka ng Espanya, abot na halos ng Espanya yung sinakop na parada ng ating mga kapatiran sa Iglesia, no? Kaya itong northbound, pagpunta ka ng Quiapo, may mga nakapark na rin, Angel, at ina-assist ito ng mga alagad ng batas at ng Iskan International. At kung titignan mo, naglalakad na lamang yung ating mga kapatiran patungo ng Quirino Grandstand. Pero makakadaan pa rin, may mga one lane pa rin na matadaanan, makakarating ka pa rin ng Rosa Boulevard. Kaya yung Calao ay sarado na yung Angel. Pwede kang dumaan sa may UN Avenue at kakaliwa ka sa Babini at pagdating mo naman sa may Pedro Paura, doon ay medyo maluwag-luwag. Pero pag mismong lalabas ka ng Rosa Boulevard, sarado na yung mga eskinita. At marami pa rin naghahanap ng paradahan, kaya sila yung medyo nakakapamagal ng trapiko dahil ang ilan ay mga ngayon pa lang pumupunta. Dahil kagabi pa lang ko, Angel, yung mga gusto nga pumunta ng Quirino Grandstand ay mga nakapark na yan. Kaya kung ngayon ka pa lang pupunta, mahirapan ka nang maghanap ng paradahan. Kaya yung iba ay sila yung nakakaharang doon sa mga daanan ng ilan dahil ngayon pala sila naghaharap ng paradahan. Pero wala pa naman, maganda naman yung pag-assist ng ating kapulisan sa traffic. Andyan ang HPG, DNP at katuwang dito ang Iskan International para mapanatili yung maayos na daloy ng trapiko. Wala pa rin dito sa bagay ng Quiapo, RH23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. May pinadalang mensahe din sa atin dito si Giles Ralph Lee, kaugnay po ng memo galing po kay Regional Trial Court Executive Judge Rosana P. Romero Maglaya. Suspended po ang pasok ng lahat ng mga korte, Regional Trial Court at Metropolitan Trial Court sa Quezon City. Pero upon prior consultation with Honorable Supreme Court Justices, electronic filing o e-filing and e-court briefing scheduled on January 13 as postponed until further notice. Yan po yung abiso galing po sa Quezon City. Dito po sa Maynila, ala na rin ho talagang pasok ang mga korte. Magandang umaga, Pilipinas! Sitwasyon naman sa Mel Lopez, Moriones, Tondo, Maynila. Nandun si Boy Gonzales sa RH29. Boy! Buyang Angel, napakarami na itong mga bus na nakaparada sa kahaba ng Mel Lopez Boulevard. Mula dito sa may area ng Kapulong, Moriones, hanggang doon dahil sa hindi na sila pinayagang makapasok doon sa mismong malapit sa vicinity ng Quirino Grandstand dahil sa hanggang Anda Circle lamang para dumalo sa National Peace for Rally ng mga Iglesia ni Cristo. Ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, nakita ko rito ka-Angel, Kuya Angel, naglalakad na sila hanggang mula dito sa lagpas ng Moriones, hanggang doon na yan, hanggang sa may kahaba ng Mel Lopez Boulevard. Si Mang Nestor, saan po kayo galing, Ka-Nestor? Anong probinsya po kayo galing? Tarlac po. Tarlac? Tarlac po, lokal ng Kapukpukan. Oo, sa Panike po. Ano pong mga ilang bus po kayong sa Ano po kayo dito sa Mel Lopez Boulevard?
11 to ng gabi po. Gabi dito na kayo pamarada. Ako kasi lang, kasi narang na po kami ng mga kwarta rito. Kaya ang ginagawa niyo po, maglalakad na lang po kayo. Maglalakad na lang po kasi kami po sir, sa bus. Sinan nga lang kung gaano kalayo yan yung lalakad namin. Bus. Malayo-layo pero kaya-kaya no. Apo, salamat po Kanestor dyan sa taga Tarlac, Kuya Angel. At ang ginawa ng iba, naglakad na lang, marami galing ng Bataan na naglalakad dito sa kaban ng Mel Lopez Boulevard para dumalo sa National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo dyan sa Quirino Grandstand. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Nakastambay din ba si Raymond? Okay. Okay. Dito. Sige, mamaya. Akala ko naman, nakastambay din eh. Standby ka lang, Raymond, ha? Sandali, may winner daw kasi si Sherwin Alparo. Maghahanap buhay lang ko, sandali, Sherwin, ha? Maganda umaga, Pilipinas! 44 na, makalipas ang alas 5 na umaga. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Ayan, may huli na si Sherwin Alparo. Sherwin, go, go, go! Ay, nawawala si Sherwin. Ikaw na, go, go, go. Yes, dahil first day ngayon ng Bagong Taon, Bagong Lakas Promo ng DZRH, meron tayong libreng gupit. Yan, may libreng gupit sa Barangay Rivera. June 15 pala to, June 15, 2024 pa. Lang yan. Uy, tumigil. Kala ko nga, libre tuli kanina eh. Gupit pala. Sige. Pero, mukhang magpapalibre ng makakain ngayong umaga. Ito dahil, mantay mo, huli natin na nakatune in sa DZRH yung kanilang cellphone. Cellphone, te. Ayan. Nakamagandang umaga, Pilipinas. Pangalan mo, kuya? Cyril Ditore. Kuya Cyril, palagi ka nakatune sa DZRH. Number 1. Ay, naku, maraming salamat. At siyempre, sino paborito mong announcer pag umaga? Angelo Palmones. Kuya Angelo Palmones, meron kang 1,000 pesos. Thank you. Di pa timitilaok yung manok, pero meron kang 1,000. Saka mo nakakita ang ganitong promo, ang dilim-dilim pa rito. Pero, sila maaga, 24 oras kayo bukas? Opo, 24 oras. Itong inyong kainan tsaka bahay nyo. Tignan mo, lahat dito, pwedeng tumuloy, pwedeng kumain. Nagbabayad lang. Kaluluto pa lang ng ampalaya. Ayan. Uy, sarap yan. Ampalaya, sarap yan. Ano yan, ginataan niya isa? Okay. Ginataan niya nasa ibabaw? Oo. Yung bahay nila nasa likod, tapos yung pinakagarahe, kinonvert nila sa kainan. Matagal na tong tindahan nyo. Opo, medyo matagal na po. Matagal na rin yung kanilang tindahan. Ito lang kabuhayan. Ito po yung kabuhayan namin. Itong kabuhayan nyo dahil eto kabuhayan nyo, dadagan pa natin ang DZRH Grocery yung inyong premyo. Thank you po, DZRH. Number 1 in San Juan. Sherwin. Ang DZRH number 1 in San Juan. Sherwin, parang nangangayayat ang kuya. Duro mo naman. Walang ginawa kundi magpainit ang katawan ko sa kalan. Ito nagluluto. Aba, masarap. Kaya si kuya naman palang cook eh. Mga ulam. Sinanay naman ang taga-tinda. Sinanay pangalan po? Lenny po. Sinanay Lenny. Yan, Sinanay Lenny naman ang taga-bigay ng order sa mga kumakain. Kaya naman talagang back-to-back yung kanilang tandem sa pag-iintindi sa mga bumibili ng pagkain. 24 oras. Dinaig pa yung drugstore. Dinaig na yung drugstore sa pag-iintindi sa ating mga kababayan. Kaya mga naisigurado ng 1,000 pesos lagi tumutok sa DZRH, baka kayo ng susunod natin winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas. From ours, number 6, Sherwin Alparo, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo. At habang kayo'y nagsha-shower gamit naman ang Shield Bath Soap, ito naman ang ating mahiwagang tunog, nagkakahalaga ngayon ng 16,000 pesos. Mahiwagang tunog.
Ayan, hindi na muna tayo magbibigay ng clue. Muntik-muntik ka na itong mapanalunan last week. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name / address / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Samantala, 9 minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga, oras na para tayo po yung mag-ultamayo. Sabi ho naman dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula para ma-achieve natin ang benefits ho ng ultamayo. Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero o mga testimonial, clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Anong ginagawa po nito? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung commander ng ating immune system na nagtataboy po ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Tumutulong ho ito para magkaroon tayo ng magandang tulog, ma-achieve natin magandang tulog para magkaroon tayo ng sapat na lakas sa kinabukasan. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, Joann's Pharmacy at Curamed. Okay po may mga concerns po, pwede kayo tumawag sa 0917-110-6580. Any question under the sun tungkol po sa kalusugan po, pwede hong masagot ng ating pong mga medical experts. Ang ultamayo po ay halal certified, registered sa Food and Drug Administration. Huwag natin kalimutan ang ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. 5:52 ang oras sa buong Kampuluan. 7 minuto na lamang bago mag-isa sa umaga, dyan ho sa mga nakapaligid sa Binangonan, Rizal. Gusto ho ninyo ng luxurious living. Tingnan ho ninyo yung St. Monique Ballet. Prestigious pero affordable. Yan po yung prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan, Rizal, St. Monique Ballet. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca. 2-story ho yan with balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pagkagising ho ninyo, yung sasalubong ho sa inyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag na po sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin ha, 0917-719-7908. Kanling napakalamit din po sa mga amenities sa paligid po ng Binangonan, Rizal. Kaya para ho sa mga naghahanap po ng magandang investment opportunities, St. Monique Ballet, the most prestigious project sa Binangonan, Rizal. Tuloy pa rin ang pagsugpo ng mga firefighters sa nagpapatuloy na sunog sa Los Angeles, California. Sa tala ng pamahalaan, nasa 16 katao na ang nasawi. Mahigit naman sa 39,000 acres ang nilamon ng sunog. Katumbas ito ng mahigit $50 billion na halaga ng pinsala. Malapit na sa pagiging pinakamalala sa buong kasaysayan ng California. Umakyat na rin sa mahigit 150,000 na mga residents ang inatasan ng mandatory evacuation dahil sa delubyo. Sinabayan pa ng kabi-kabilang power outages at banta ng mga pagnanakaw. Tuloy-tuloy din ang pagdadala ng mga bumbero. Pero ayon sa mga otoridad, halos paubos na ang kanilang local resources para tugunan ang mala-impyernong sunog. Muli namang lumakas ang dambuhalang sunog dahil sa paglakas ng hangin at dahil din po sa may iral na dry weather sa lugar. Muling paglaganap naman ng illegal drugs sa bansa, pinaiimbestigahan sa House Quadcom ni Senator Bato. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpasa, Res 28. Raymond. Palaban ang mga pahayag ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagsisimula ng taong 2025. Ito ay kasunod ng kanyang hamon sa Quad Committee ng Kamara de Representantes na imbestigahan ang muling paglaganap ng iligal na droga sa bansa. Sa halip ng kanilang pinag-iinitan ay ang mga pulis na ginagampanan lang ang kanilang tungkulin gaya ni dating PDEA Chief Wilkins Villanueva na kanilang sinight for contempt. Para kay De La Rosa, ang tignan dapat ngayon ng House Quad Committee kung bakit dumarami ang mga kriminal na malakas ang loob mamaril ng pulis. Giit ng dating hepe ng pambansang pulisya, wala nang kinatatakutan ng mga kriminal sa ngayon. Pinasaringan pa ang mga umunoy narco-politicians na silang protektor ng mga drug lords kahit lumaganap ang iligal na droga sa bansa.
Ang pahayag ni De La Rosa ay kasunod ng kanyang pagbisita sa burol ng security guard na si Reynaldo Bigno Jr. na napatay ng pulis na si Corporal Alfred Dawatan sa abas ng Police Station 7 ng General Santos City Police Office na umunoy lango sa illegal na droga. Sa kanyang post sa social media, binati ang mga drug lords na dapat sagutin ang gastusin sa punerarya bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility sa laki ng kanilang negosyo. Nasugatan din ng pulis na si Patrolman Russell Labtapia ng 11th Regional Mobile Force Battalion na nagtangkang mang-aresto kay Sabas sa Makilala, North Cotabato. Diin ng senador mula sa Mindanao na kailangang maipagpatuloy ang anti-illegal drugs campaign na pinasimulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito si RH28 Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Raymond. Magandang umaga po sa mga taga Batanes. Ay nagtatanong dito, yung pangalan daw ni Nene Bacali hindi kasama sa balota. I-check natin yan bukas kasi hindi pa naman ini-imprenta yung mga balota for the local candidates. Nakatanggap naman ang Globe Telecom ng mga ulat na mula sa kanilang mga customer na may isang sender ID. Nagpapanggap bilang Globe para magpakalat ng mga malisyasong mensahe na layong siraan ng pamilya ng Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mga kilalang politiko. Ayon sa Globe, nanghihikayat din ito na i-click ang isang link para sa reward points na isa nilang SMS spoofing o paggamit ng lehitimong pangalan ng mga brand para magpadala ng link at makapambiktima. Bukod pa ito, gumagamit din daw ang mga scammer ng Peking Cell Tower para makapagpadala ng hindi otorisadong mensahe sa mga user. Iniimbestigahan na ng Globe Telecom ang naturang insidente. Hinimok ang publiko na mag-ingat at huwag makikipag-ugnayan sa mga kahina-hinalang mensahe o mga link. Mahigit naman sa 1.2 million pesos o 1.2 million mga empleyado, hindi pesos 1.2 million na mga empleyado ng gobyerno sa buong bansa ang nagbenepisyo na sa multipurpose loan o MPL program ng Government Service Insurance System noong nakarang taon. Sa datos ng ahensya, katumbas ito ng 289 billion pesos na halaga, mas mataas ng 35.5% kumpara sa 208.17 billion na naitala noong 2023. Naniniwala si GSIS President at General President Wick Veloso, patunay ito ng kahalagahan at pagiging epektibo ng programa bilang financial solution ng kanilang mga miyembro. Samantala, umabot naman sa record high na 34 billion pesos ang rice tariff na nakolekta ng pamahalaan itong 2024. Ayon sa Bureau of Customs Commissioner na si Benvenido Rubio, bunsod ito ng lumaking import value o volume. Tumaas ang shipment location ng ganun din yung huminang valuation, shipment ba? Tumaas ang shipment valuation at humina ang halaga ng piso. Sa datos ng Bureau of Customs, lumago ng mahigit 13% ang year-on-year na tariff rice collection ng Pilipinas kumpara noong 2023. Kabuuang 4.74 million metric tons ang inangkat ng bigas noong 2024, one-thirds na mas mataas sa 3.5 million metric tons na naitala noong 2023. Ayon kay Rubio, lubos na nakatutulong ito na makapang-akit ng mas maraming foreign supply sa merkado na siyang inaasahang makapagpapababa naman ng retail price ng bigas. Isang minuto na lamang bago po mag-ACS ng umaga, susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Magandang umaga, Pilipinas! Ay di paano po, magtanim tayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones, nag-iingon sa inyo na isang magandang umaga. Ha? At ang ating paalala sa inyo, magtanim nga ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ay hango po sa Russian writer na si Tolstoy. Ang sabi ni Tolstoy, ni Leo, wrong does not cease to be wrong because the majority share in it. Parang akap lang. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 6 na umaga.